Magandang araw mga idolo. Sa nakaraan nating video ay may natano ang ating bida na si Oh Kang-woo na isang grupo ng goblins. Hinihiling sa sarili na ito sana ay isang tao. Nakita ni Oh Kang-woo na mayroon itong dalawang mata, isang ilong at walang mga galamay. Labis na kasiyahan ang nadarama kaya naman tumatakbo siya habang umiiyak sa tuwa. Napapikit na lang sa takot ang magandang dalagita at inakala na siya ay mamamatay na. Subalit dumating si Oh Kang-woo at pinatay ng napakabilis ang mga kalaban. Agad naman siyang pinasalamatan ng magandang dalaga habang inaabot ang palad nito. Nang mahawakan ang palad ng dalaga ay para siyang nasa himpapawid sa sobrang saya. Nagpakilala ang magandang dalaga, siya si Han Solo. Napatanong si Han Solo kung ano ang problema sapagkat si Oh Kang-woo ay nanginginig ng di maipaliwanag. Laking gulat niya nang si Oh Kang-woo ay bigla na lang nag-alok ng pagpapakasal sapagkat ito pa lang ang una nilang pagkikita. Agad namang humingi ng tawad si Oh Kang-woo sa kanyang sinabi at nagpaliwanag na ako ay nabigla lamang kaya ko yun nasabi at nagpakilala. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay nakaramdam ng sakit sa paa si Han Solo dahilan ng pagkatumba nito na inalalayan naman ni Oh Kang-woo. Maupo ka muna at magpahinga wika niya. Habang ginagamot ni Oh Kang-woo ang sugat ni Han Solo ay bigla niyang naalala ang mga tinuro niya sa demonyo ng kanyang wika. Sa wakas ay nakakapagsalita pa rin ako ng Korean sa tagal ng panahon. Masayang sinabi ni Oh Kang-woo na ikaw ay magaling na. Labis naman ang pasasalamat ni Han Solo sa kanyang ginawa. Huwag mong intindihin yon at inabot ang cellphone sapagkat nahulog mo ito kanina. Nang inabot niya ang cellphone ay nakita na sa kasalukuyan ay 2023 taon nangangahulugan na siya ay nawala sa mundo 5 taon na ang nakalipas. Subalit nang ako ay nasa impyerno sa aking pagkakatanda ay 10,000 years ako naruroon. Nangangahulugan na ang oras sa impyerno ay napakabilis. Nagpapatunay din na ang mga halimaw ay lumitaw 5 taon na ang nakalipas kasabay ng kanyang pagkawala. Sa kanilang pag-uusap ay napatanong si Oh Kang-woo kung bakit ka napunta sa ganoong sitwasyon. Ang aking pag-aakala ay kaya ko mag-isa sa A-rank dungeon ngunit ako ay nagkamali wika niya. Sa kanilang pag-uusap ay napatanong si Oh Kang-woo kay Han Solo kung ano ang level nito. Si Han Solo ay level 6 na mas mataas sa kanya sapagkat siya ay level 4. Sa sobrang pagod ni Han Solo ay dumikit ang kanilang braso dahilan sa pamumula ng mukha nito. Tumayo siya sa pagbabaka sakaling kaya na niya maglakad ng mag-isa. Subalit sa pag-aalala ni Oh Kang-woo ay agad itong inalalayan na itinanggi naman ni Han Solo sapagkat ayaw niya na maging sabagal. Ngunit si Oh Kang-woo ay buo na ang loob na tulungan ito papunta sa kanyang direksyon. Sa kanilang paglalakbay ay bumungad sa kanila ang malaking puno na may malaking portal na kulay asul. Pumasok siya sa portal na hindi alam kung ano ang kanyang pupuntahan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay bumungad sa kanya ang malalaking gusali at maraming tao. Nasa tagal ng panahon ay ngayon niya na lang ulit nakita. Kasabay nito ang pagluha sa sobrang saya. Ang saya ay nadagdagan ng si Han Solo ay nag-aya kumain sa kanilang bahay tanaw ng kanyang pasasalamat. Sa gitna ng kasiyahan ay pumukaw sa kanyang pansin ang dalawang opisyal na gustong hanapin ang kanilang player card. Ang player card ay patunay ng kanilang pagkakakilanlan subalit si Oh Kang-woo ay wala nito. Kaya naman ay napilitan siya na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Power of Oblivion ang skill na ito ay nagpapatunay kung ano ang kanyang nais. Namula ang mga mata ng opisyal at sinunod anuman ang kanyang sabihin. Natagumpayan niya na makalusot sa dalawang opisyal na walang nakakaalam. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap ay nakarating na sila sa apartment ni Han Solo. Pinagbuksan ng pinto at masayang sinundan ang mga yapak nito. Makikita si Oh Kang-woo na nagliliyab dahil mula ngayon ay nararamdaman ko ang masayang hinaharap wika niya. Sa kanilang pagpasok ay sinalubong sila ng ina ni Han Solo na lubos ang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang anak. Sabay sabi na ipaghahanda ko kayo ng makakain. Pagpasok niya sa bahay ni Han Solo ay biglang pumasok sa kanyang isipan na kailangan niya ng impormasyon sa mga nangyayari sa mundo.
Dahil dito ay sinubukan niya na hiramin ang cellphone ni Han Solo na wala alinlangan ay agad naman pinahiram sa kanya. Sa sobrang tagal ng panahon na hindi si Oh Kang-woo nakahawak ng cellphone ay labis ang kanyang saya. Umupo siya at inalis ang kapa at nagpatuloy sa paghahanap ng impormasyon. Sa kanyang pananaliksik ay nakita ang isang article na nagsasabi noong araw ng Cataclysm. February 22, 2018, 5 taon na ang nakalipas. Ang buong mundo ay nakaranas ng kadiliman. Maraming gate at mga halimaw ang lumabas mula rito at pumatay ng maraming tao. Ang mga sandatahang lakas ay walang magawa sa lakas ng mga halimaw. Kaya naman nagtulong-tulong ang mga bansa para protektahan ang mundo. Sa gitna ng krisis ay doon na lumitaw ang mga taong mayroong kakaibang kapangyarihan at tinawag silang player. Matapos basahin ng article ang kanyang pagtataka sapagkat ang araw na siya ay napunta sa impyerno ay tugma sa petsa na nakasaad sa balita. Sa kanyang pag-iisip ay hindi na niya namalayan na tapos na pala sa pagluluto ng pagkain ng mag-ina. Lumaki ang mata niya sa nakita. Inilagay sa malinis na mesa ang paborito niyang kimchi. Hindi may pinta sa mukha na parabang nakakita siya ng multo. Walang kibo at kumuha ng isang kutsara ng kimchi habang nanginginig sa pagsubo. Nagtataka naman ang mag-ina sa pinapakita ni Oh Kang-woo na parabang ngayon lang nakakain sa tagal ng panahon. Sa masaya niyang pagkain ay bigla niya naalala ang mga nakaraan noong siya ay nasa impyerno. Para mabuhay ay tinanggap ko ang demonic energy sa aking katawan. At sa sobrang gutom ay pilit na kinakain ang mga demonyo kahit na parang basura ang lasa. Ang lahat ng hirap ay tiniis ko sa loob ng 10,000 taon. Umiiyak siya na ang tanging hiling ay makauwi sa Earth. Patuloy sa pag-agos ng luha at laking pasasalamat na siya ay nakabalik na. Lubos ang kanyang pasasalamat sa mag-ina sa pagluluto ng masarap na pagkain. Napasabi naman si Han Solo na siya dapat ang magpasalamat sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya. Tanong ni Han Solo kung ito ba ay masarap. Sagot naman ni Oh Kang-woo at humingi ng isang mangkok ng kanin. Nilalasap ang bawat kagat habang umiiyak. Sa masarap at masayang salo-salo ay may malakas na pagsabog na naganap sa kanyang likuran. Galit na galit at gustong manakit. Siya si Han Tae-hyun ang kapatid ni Han Solo. Pumasok ito nang walang pakialam sa lahat ng bagay at tanong kay Han Solo kung ano ang karapatan nito at bakit pumasok sa E-rank dungeon. Umalis ka na dito sapagkat hindi ka naman kailangan pasiga na bigkas ni Han Solo. Tumawa lang ito ng malakas at minaliit ang pagiging player ni Han Solo. Sabay ng pagsuntok ng malakas sa pader na naging sanhi sa pagkasira nito. Walang magawa si Han Solo sapagkat siya ay low-level player, ganun pa man ay naghahanda ito para protektahan ang kanyang ina. Nakita ito ni Han Tae-hyun na ang kanilang ina ay namumutla sa takot. Ibinaling ang tingin at sinumbatan ang kanilang ama na pumanaw na at ang kanilang ina na kaunti lang daw ang kinikita. Si Han Solo ay nagalit sa inasal nito at sinabi na kaya sila nasa ganitong sitwasyon ay dahil na rin sa kagagawa nito. Hinayla siya ng walang hiya niyang kapatid at pilit na pinapapunta sa Andres Guild. Si Han Solo ay sinabi bitawan mo ako sapagkat ayaw ko pumunta sa basurang guild na yan. At sa sobrang galit niya ay kinagat ang kamay ni Han Tae-hyun at ito ay damyugo. Sa mga oras na ito ay binitawan na siya ni Han Tae-hyun at itinulak ng napakalakas. Kasabay naman ang pag-aalala ng kanyang ina. Sa ginawa ni Han Solo ay lumabas ang mga ugat nito sa mukha. Nagpapahiwatig ng pagkainis nito sa kanya. At sinabi na sumama na lang sa kanya sa Andres Guild para maging alay na kinatakot naman ng mag-ina. At kung hindi ka naman sasama ay idaan na lang natin ito sa isang laban. Ngunit ang kanilang ina ay hindi pabor dito at sinabi na gagawin ang lahat basta wag lang nito sasaktan si Han Solo. Subalit si Han Tae-hyun ay wala nang pakialam sa kanilang ina. At itinulak ito dahilan ng pagbagsak nito sa sahig. Sa ginawa nito ay hindi mapigilan ni Han Solo ang umiyak. Habang ang kanilang ina ay nawala ng malay sa lakas ng pagbagsak. Kasabay naman ang pagkainis ni Han Tae-hyun sa ingay ng pag-iyak ni Han Solo. Naglilisik ang mga mata ni Han Solo sa galit.
Subalit wala ito magawa sapagkat si Han Taehyun ay stage 2 meta-human at siya ay low level lang. Nagalit si Han Taehyun sa mga tingin ng kanyang kapatid. Kaya naman hinawakan niya ito sa mukha sabay bigkas na kung sasama ka sakin sa Andres Guild ay matutuwa ang aking senior sa aking ginawa. Napahinto naman ito sa pagsasalita. Sabay binaling ang tingin sa ating bida na si Oh Kang-woo na sarap sa kanyang pagkain. Labis naman ang pagtataka ni Han Taehyun sapagkat sa gitna ng kaguluhan ay walang pakialam sa kanyang paligid at patuloy lang sa pagkain. Nilapitan siya nito subalit si Oh Kang-woo ay hindi ito pinansin at patuloy lang sa pagkain ng paborito niyang kimchi. Labis ang pagkainis ni Han Taehyun sa ipinapakita nitong asal. Kaya naman sinipa niya ang mesa ng napakalakas dahilan ng pagkatapon ng kanyang kinakain kasabay na rin ang paborito niyang kimchi. Natulala si Oh Kang-woo sa mga kaganapan na parabang tumigil ang kanyang mundo habang nakikita ang paborito niyang kimchi. Napasigaw siya ng napakalakas kasabay ng pagluhod nito na parabang katapusan ng kanyang mundo. Walang hiya tumayo kabigkas ni Han Taehyun. Nang matauhan si Oh Kang-woo ay pinakita niya ang mga naglilisik niyang mata. Napa-atras naman si Han Taehyun sa kanyang nakita. At sa sobrang galit ni Oh Kang-woo ay ipinalabas niya ang malademonyo niyang enerhiya. At galit na sinabi bakit mo tinapon ang paborito kong kimchi.